Amen. 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 Are you expecting for a breakthrough? Amen. Sige nga, tingnan mo sa katabi mo, ready na sila sa breakthrough. The miracle will continue to move. Amen! Palakpakan nga po natin ang Diyos. Malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Amen! Pwede po ba itaas natin ang ating kamay at pumalakpak tayo bagong taon na po sa ilang araw. Amen! I know! Breakthrough is coming! Rejoice! Oh, Not always. And again, I say rejoice! 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 Woo! Hallelujah! Okay, you can sit in the presence of God. Amen! Ngitian nyo nga pang yung katabi. Sabi nyo, kapatid, laksan mo baka hindi marinig, kapatid? Breakthrough is coming! Amen! Tingnan, wag po akong tingnan. Tingnan mo yung katabi mo na maniwala siya na ang breakthrough ay coming. Amen. So breakthrough is coming and I believe in miracles. Amen. Tayo pong lahat ay nabubuhay sa miracle ng Panginoon. Amen. So alam ko po yan expecting something today. Pero isa na lang po ang pakiusap. We're expecting for the move of the Holy Spirit. Amen. Andiyan lang po yan sa tabi-tabi. Andiyan lang po yan. Pero I believe, alam niyo, mahirap talaga. Pero sabi naman sa Psalms 133, there's blessing in obedience. Amen. So kapag nagturo ako kung sinong tatayo dyan, kailangan tumayo. Kasi there's blessing in obedience. Amen. And that's my testimony this morning. Nakita ko. And that's my testimony this morning. We have to obey. Amen. So ready na po ba tayo sa breakthrough natin ngayon? Amen. So ang ganda po, to God be all the glory sa ginawa ng Diyos for the year 2025. Bagamat 2025 pa rin ngayon, kung iisa-isahin ko po kayo bawat isa, alam ko you will shout for joy because up to now we are here praising and worshiping God. Amen! Palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Kung gusto mo maging maligaya, maging mapagpasalamat ka po muna sa ginawa ng Diyos ng taong 2025. Ilang araw pa bago tayo mag-crossover sa 2026. Amen! So I believe this morning may gagawin ng Diyos. Susundin ko lang. Lumapit ka dito sa akin. Hallelujah. May mga instruction po kasi. Here's si Alika saglit. Pasensya na po kayo. Amen. Amen. Whew. Mahirap po tumayo dito, kailangan handa ka. Amen. Kayang-kaya ko po magsalita sa marami. Pagdating po dito, the Spirit of the Lord, ang kailangan po maitaas natin ngayong umaga ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag po si Ate Leti ang titingnan natin yung gagawin ni Holy Spirit ngayong araw na to. And I believe with all my heart na sa araw na ito, dami po ang gagawin ng Diyos kasi we are preparing for the coming year for 2026. Lahat po ba nag-expect ng greater things are yet to come for the year 2026? Lahat po ba nag-expect much better pa, Lord? More pa, Lord. Sigaw na natin, more, Lord. Naririnig niyo po ba ako? Sigaw natin, more, Lord. More. Pwedeng igalawang kamay. More, Lord. More. More blessing. More miracles. More healing. Amen. So dapat po ang damdamin natin ngayon ay excited tayo. For me po, I'm so blessed for the year 2025. Maraming salamat sa Panginoon. Dahil hanggang ngayon nagpupuri pa rin, buhay pa kami. Amen. Buhay pa kami na naglilingkod sa Diyos. And I'm so blessed dahil alam ko po nakita natin ang mga ginawa ng Panginoon.
nung mga nakaraang buwan. Pero higit pa po doon ay gagawin ng Diyos. Amen. So sa mahirap po mag-preach rin ng pastor. Amen. Hallelujah. Amen. So, tingin na lang po kay Sad, ang makita niyo po dito. Amen. Okay. So, ang nakalagay po sa ating announcement ay crossover. So, medyo po kasi kahapon, talagang walang boses ang ating pastora dahil may mga bagay-bagay na inayos. So, tinawagan ako, gabi na po. O sige. So, gusto ko man mag-say, teka, pero I'm still praying. Nasabi ko, Lord, dadating siya. Alam ko po. So, nariyan siya. Pero magpapatuloy ako. Opo. 31. Okay. So, ang topic po natin sa darating na December 31, right? Tama po. 31, crossover. Okay. So, yun po, crossover topic natin. Tatawid tayo ang pagtawid sa December 31. Amen. Amen ba? So, babalik kayo dito sa December 31. Kasi yun po ating crossover. Ngayon, siyempre may preparation. May preparation kung anong gagawin natin sa crossover. So, humingi po ako nag-aral din po ako kagabi. Talaga, Lord, anong gagawin, anong sasabihin ko? Natuwa po ako kaninang umaga, nung preparation po ng si Joshua ay tatawid. Sabi ko, Lord, ano to? So sabi po dito, sa may introduction, maiksi lang po ako. Sabi po, kaya po ako natutuwa kaninang umaga. Nakita ko po dito sa notebook ko, nakalagay po, focus. Keep the fire burning. Wow, Lord, message po to sa akin. Focus ka lang. Keep the fire burning in your life. And keep on burning. Sabi ko, Lord, give me oil in my lamp. Keep it burning. Amen. So maniniwala po ako, ang bawat isa ngayon, the Lord is preparing us to really makatawid na po tayo sa mga sitwasyon sa ating buhay, sa ating pamilya. Wala nang ibang gagawin, kundi maitawid po natin. Amen. Handa pa po kayo sa pagtatawid? Okay, nasabi ni Joshua, nakita ko lang po ito kaninang umaga. Sabi po ni Joshua chapter 1, verse 5, 6, 7, and 8, Joshua, sabi po dito, sabi ni Joshua, sinabi niya sa mga tao, kasi naghahanda ng pagtawid. Mayroong sinabi si Joshua sa tao, sabi niya, and Joshua said to people, sanctify. Nagbilin po si Joshua, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. So may qualification bago yung miracle mangyari. Bago muling maitawid, sabi ni Joshua, check yourself. Yung katawan mo, number 1 po yung body. Sabi ni Joshua, sanctify, for the Lord will do wonders in your life. Maaring marami na pong taon ang lumipat, we are preparing for the new year, pero parang wala lang, parang New Year's resolution lang, pero walang solusyon. Pero dito po sabi ni Joshua sa akin kanina, you tell them that if they want a victory in the pagtawid, kailangan isanctify mo sarili mo. Una po sabi, so may 3 bagay po dito na dapat nating gawin. Tagumpay po ba ang 2025 sa buhay natin? O dapat mayroon pang kunin sa Lord? Mayroon pa? Mayroon pa. Okay, so sabi ni Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, i-prepare mo yung tao. I-prepare mo lahat ng tao mo, pero kailangan ang qualification. You tell them to sanctify themselves. So ano po ang isa-sanctify ng Lord? Number 1, our body. Yung ating katawan. May katawan po ba tayo? Ang utos ng Diyos is sanctify yourself. Hindi lang ko gagamit dito. Pero mabilis lang po ito. Okay. Una po sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5:23. Sabi po dito, Now, may the God of peace himself sanctify you completely. And may, ayan na pala. Now, pwede bang samahan niyo ako magbasa? 1, 2, 3, please read.
And may your whole spirit, soul, and body be preserved, blameless of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ayan po ang pinaka-key verse natin ngayon. So, kailangan sa body po, sabi po, ang unang kailangan natin ma-check ngayon is our body. Kasi sabi nga, our body is the temple of the Holy Spirit. Right? Dapat nasa katawan natin si Holy Spirit. So, sabi po dito, sa 3 John 1 verse 2, Beloved, I pray that, sabi niyo na ako magbasa. Sige po, go. Beloved, that in all things and be in health as you soul prosper. So kailangan po, para matagumpay po tayo, kailangan una mapangalagaan ang ating mga katawan. Amen. Taas ang kamay ng mga may sakit. Kalooban ba ng Diyos na ikaw magkasakit ang iyong katawan? No. Amen. Amen. Kasi yung sabi niya, Beloved, I pray that you may prosper. So kailangan ipaprosper ng Diyos ang ating katawan in all things. Amen. And be in health. Ano sinabi? Be in health just as your soul prosper. So mahalaga pong pangalagaan natin ang ating mga katawan. Amen. Check your body now. Ayos ba mga katawan natin? O hindi mo kayang umiti dahil may masakit? Ayos po ba? Amen po ba? Amen. So sabi po dito, sabi po sa Genesis, mabilis lang po ito. So Genesis chapter 1 verse 29, then God said, I give you every seed-bearing plants on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed, they will be yours for food. So inihanda po ng Diyos. Ang lahat walang pwedeng nagugutom. Mayroon po ba dito sa loob ng isang araw ay hindi nakakakain? Tingnan nyo katabi mo, mukha ba yan na nagugutuman na? Mukha po bang nagugutuman na? Kailangan kong sagot, healthy and strong pa ba yan? So, kailanman hindi tayo ginugutom ng Diyos. Amen. Gusto ko to si Haring David. Sabi ni Haring David, simula pa nung pagkabata, hanggang sa ako'y tumanda, wala pa akong nakita na ang taong tapat sa Diyos ay nagmalimos o naging hampas lupa. Kasi ang provision po ay kayang ibigay ng Panginoon. Amen. So, walang hindi kumakain araw-araw. More than 3 times pa, tama? Ganon tayo mag-alaga po ng ating mga katawan. Talagang lalo ngayong Pasko, New Year, wow, nakahanda. How many times mo pakakainin ng body mo ngayon? Careful. Sabi mo sa katabi mo, careful. Careful. Amen. So sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 10:31, therefore, whether you eat or drink, or whether you do all for the glory of God. So ano daw po ang gagawin natin? Gawin ito para sa Diyos. Amen. Gusto ko yon sa Colossians. Whatever you do it with all of your heart as if you are working for the Lord and not for men. Amen. So ito pong pag-obey ko, hindi ko to ginagawa sa iyo. Alam ko pong may malaking blessing na gagawin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Kasi sinabi niya yun sa Psalm 133, as you obey, I will bless you and give you life forevermore. Mahabang buhay. Amen. So we're so blessed. We are so blessed po here at Shiloh. And I just want to take ang pasasalamat ko po sa ating pastor. Kasi nag-grow po ako dito. Nag-mature po ako, natuto akong mamuhay sa pananampalataya at patuloy na nagmamanifest ang glory ng Panginoon sa buhay ko. Amen. Bagamat matagal na pong Kristiyano si Ate Letty, pero when God brought me here, sa mga bago, hinanap naman po ako ni Pastor Rami. Salamat sa Diyos at natagpuan po ako. And then, simula nung nakita niya ako hanggang ngayon, wala pong absent. Talagang we are here to serve God. At nakita ko rin po ang transformation sa buhay ko. Kasi 26 years na, kung walang transformation, siguro wala rin po ako dito. But thanks be to God, nung itinanim po ako ng Diyos sa church na ito, sa lugar na ito, hanggang ngayon, sabi ko, sinisigaw ko araw-araw sa Psalms 92 verse 14, that even in my old age, I'm still fruitful,
fresh, and flourishing. Amen. Hanggang sa tumanda, pinagpapala ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nakahanda ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Just serve God. Amen. So kasi mahirap naman po kung ako may nararamdaman hindi makatayo, hindi mag-glorify ang Lord sa katawan ko. So really, God is so good. So we have to take care of our body. Amen. Amen ba? Healthy and strong ba ang lahat? Healthy and strong? Amen. Nang pangalawa, soul. Sabi natin, soul. Yung ating kaluluwa. As we prepare for the crossover, una, body, kasi hindi ka makakatayo. Ang gagawin, may gagawin. Sa crossover, tatawid ka talaga eh. Talagang kikilos ka. And then pangalawa, ang sanctify na sinusunod natin, yung ating soul. Ano ba ang soul? Kaluluwa. Amen. Lahat ba may kaluluwa? Soul. Sandali lang po. Soul, which is concerned sa mind, will, and emotion. Ano ang kailangan para masanctify ang soul natin? Sabi sa Proverbs 13 verse 3. Proverbs 13, alam niyo kung ako po, kung ako po ang tatanungin niyo, talagang sinusulat ko ang verse. Sabi ko kanina kay Kirsty, kailangan ko notebook na ubos na. Kasi kailangan ng Word of God. We need the Word of God. Amen. Huwag lang po kayo basta tumingin. Kainin niyo po ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, siyang gumagawa ng himala sa bawat isa sa atin. Amen. Yung ibang salita ko po wala, pero yung Word of God, sabi nga sa Ezekiel, nung bago po ako, sabi niya, nagbabasa po ako, wala naman nagtuturo sa akin. So sabi nun sa Ezekiel, ngumanga ka. Kasi ngumanga naman ako. That's my testimony. Sabi niya, lunukin mo ang Word of God. Lulunukin mo at ito'y lasang pulot pukyutan. Sabi ko, so simula noon, alam ko every words, kahit ano pong revival, we need the Word of God sa ating soul. Amen. Okay lang, magpalakpakan tayo, magtalunan, breakthrough is coming. Pero kailangan your Word of God is, alam mo ang tinatayuan mo. Amen. Kapag may problema, anong gagawin mo? Sabi ko nga, anong wala? Pera. Anong katapat? And my God shall supply all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Di walang simangot ngayon. Kasi alam mo, may babayaran ka. I know God will provide. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya masaya ang araw. More than enough ang Lord. God will provide. God will provide. Mamaya, meron na. Amen. Ang sarap mabuhay. Sabihin mo sa katabi mo, sarap mabuhay. Amen. So yung body mo, yung soul mo, kailangan pinakakain. Pakainin po natin ang ating soul kasi napakahalaga po pag alam natin. Amen. Hallelujah. Sandali lang po. And then, sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that is, may impart grace to hearer. So dapat po daw ang lalabas sa bibig natin. Before, anong lumalabas sa mga bibig natin? Sabi nga ni Pastora, chismis. Di po ba? Nung nakita ko, nung pinaliwanag ni Pastora May, yung about sa chismis, na kapag binubuka pala ang bibig natin, ang lumalabas, grabe, nakakadiri po. So sabi ito, as a reminder to sanctify, kailangan maging maingat po tayo sa ating sinasabi. Yung kapag may nakarinig, nagiging pagpapala yung words mo. Amen. O kapag nasa team ka na, ang ginagawa mo, nagsasalita ka ng iba, parang ayaw ka nang makita nila. So ito po ang reminder dito, para sa nakikinig, mai-edify sila, matutuwa sila sa lalabas sa bibig mo. Ready po ba tayo dyan? Instead of talking for nonsense, ayaan mo na mag-declare ka ng Word of God. Makikita niyo po, ahabulin ka ng pagpapala. Amen.
Dati po kasi mukha talaga akong blessing eh. Kasi naranasan ko ang bankruptcy. Pero nung nakita ko ang sikreto, sabi ko, sana pala ito, alam ko na ito noon. Dapat noon pa ako talaga pinagpala. Grabe ang declaration ko po pagdating sa pagpapala. Pero thanks be to God, tinuwid po yung tamang pananalita, tamang lifestyle, na kung saan, dali lang pala pagpala. Sabihin mo sa katabi mo, mabilis pala magpala ang Diyos. Sabihin mo, mabilis pala. Naniniwala ka ba o hindi? Mabilis. Kapag nasanctify na yung body mo, masanctify ng spirit mo, ano pa? Tama na ang declaration mo araw-araw. Sabi nga kanina, declaration. Nagdi-declare ka dito, pero pagdating sa labas, iba na ang dinideklara mo. Kaya pagbalik mo sa church, nang lulupaypay ka na naman. Kahit anong roar mo. Kapag pagdating dito, roar ka ng roar. Yes, we need that roar. Pero kailangan alam natin yung bibig na ito'y ginagamit ng Diyos. Amen! Turo niyo bibig mo, ginagamit ito, hindi para magmura. Hindi para kung ano-ano ang lalabas. Our mouth, kailangan gamitin natin sa Word of God. Amen! Dapat gamitin. Makikita nyo, bago pa lang mag-31, nakita mong blessing ko, grabe. Amen! Palagi ka nang nangiti, the whole 20, pinagpala ako sa Shiloh. Lord, thank you, pinagpala. Talaga pong pagpapalain ka ng Diyos sa Shiloh kapag sumunod tayo sa Panginoon. Amen. Obey. Amen. Sumunod ka lang, minsan mahirap eh. Ito nga po, parang hindi ako susunod. Kaya hindi ko sinasagot yung call eh. Kaya Steve, wala, busy ako. Kasi parang may nararamdaman ako. Amen. Pero as I obey, may blessing naman nakatapat. Amen. Amen. Palagpakan nga po natin ang Diyos. He can change our life. He can do miracles in our life as a preparation. Kung lahat pinagpala ng 2025, we have to expect more for the year 2026. Bagamat hindi natin alam talaga kung ano ang direksyon ng 2026, and that's the work of our pastor to remind us. Ang alam ko lang po, ang pinakaplano ng Diyos is Jeremiah 29 verse 11. Anong sabi? For I know for I know the plans I have for you. Kailangan alam mo to, kapatid. Amen. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to I-shout mo nga, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Amen. So reminder din, yan pa rin po ang plano. As we receive Jesus as our Lord and Savior, tandaan mo kapatid, sa uladuin mo ito, kainin mo ito. Ito ang plano ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, in every area of our life. Maganda ang plano ng Diyos. Amen. So yan po ang sabi sa Jeremiah, nadagdag ko yan 29. And then, isa pa po dito na pangangalagaan natin is our heart. Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of its spring the issue of life. So pangangalagaan, iingatan daw po natin. Amen. Siguro naman wala na nagmumura dito. Wala? Sabihin nyo nga sa akin, wala? Wala na ba? Wala na nagchichismis, no? Parang humihina. Masarap kaya pagkagising mo na talagang, wow, ang dami kong blessing. Sunod-sunod, di po ba? So, kung hindi rin lang yung pagpapala, bite your lips na lang. Marunong kayo noon. Kung hindi rin lang makakatulong ang iyong pagsalita sa kapwa mo o sa family mo, tumahimik ka na lang. Amen. At pag binukas nyo yan, grabe po. So we have to take our heart, and then Psalms, sandali lang po. So that's the soul. Sabi nga po dito, Philippians 4:8. So ito daw ang dapat na iniisip natin. Philippians chapter 4 verse 8. Everybody please read. Go.
whatever things are just, again, everybody, please stand up loud and clear. Ito po daw gagawin natin, kapatid. Okay, finally, malakas yung marinig ng katabi mo. 1, 2, 3, go! Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on this thing. Thank you. Palakpakan nyo si Lord, grabe. Ito daw po, thank you, pwede nang umupo. Ito daw po ang gagawin natin. Kapag magandang report, ipagpatuloy mo. Kapag pangit, stop ka na. Sayang ng pera, dapat papunta na sana yung blessing. Nagsalita ka pa ng pangit na wala tuloy. So ito po, sa uladuin nyo po ilagay sa puso ang Philippians chapter 4. Kung may problema ka, isipin mo yan. Yung bang problema, magbibigay sa ipapunta sa depression, hindi ka umaagaw sa iyong kagalakan, stop it. Ayan mo na to, whatever is true, whatever is lovely, whatever is trustworthy, meditate on that word. Amen. Alam niya kung mahina po talaga ako magsaulado. Pagdato sa numbers, mahina din po ako, hindi nga ako marunong eh. Pero alam niyo po, nung natuto po ako mag-word of God, bigla pong nagbigay ng wisdom ang Panginoon. Minsan, sabi ko, ano ba? Ano na bang verse? Hindi niya makita. Mabilis po. Siyempre, nagkakaedad na. Pero natutuwa ako dahil habang nagkakaedad, lalong bumibilis ang wisdom ng Lord. Amen! Amen! Mabilis na sa kilos, mabilis pa sa pag-isip. And that's the blessing of the Lord. Amen. So mahalaga na pangalagaan natin ang ating isipan, ang ating mga kaluluwa for the preparation of ating pagtawid. And then sabi sa Romans chapter 8, Romans chapter 8:37, no, in all things we are more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat daw ng bagay, kapag sinanctify ng Lord ang ating soul, ang sabi niya, sabi po dito sa Romans chapter 8:37, please read. Yet, in all these things, again, shout it po. Yet, in all things, we are more than conqueror. Pakitaas nga ang kamay ng more than conqueror. Amen. More than conqueror. Isigaw, I am more than conqueror. Alam mo, naisip ko po yung roar. Di ba ang roar ngayon talaga? Nagro-roar. Here po sa Shiloh nagro-roar. Sabi ko actually, sabi niya, we are on a war. Nung una sabi ko, war pa. Ayoko ng war. Gusto ko at peace. Di po ba? Ba't naman may war pa? Ba't mapayapa? Ayokong gera ng gera. Pero naisip ko, habang nagme-meditate po ako, kakaintindihan tayo diyo. Sabi ko, parang ayoko ng war. Gusto ko sabi naman ni Lord, but peace of God. Tapos sinabi ko, nangyari na pala ito noon. Subukan nyo may problema ka. Hindi mo alam ang war in the air, the round, hindi mo pa alam. May problema ka, o kaya may sakit ang anak mo. Talagang nakikita mo na nagtitirik na ang mata. Parang ganon. Palagay ko hindi ka na magpipray, no? Talagang war na to. Kakaintindihan tayo. Walang nagsasabing war, pero ikaw, as magulang, hindi ka papayag in Jesus' name. Nakikinigera mo na yung anak mo gumaling. Tama ba? Amen. Inano lang po ngayon, talagang wow, tinuturuan tayo ng tamang paggigera kasi iba na po ang panahon ngayon. Sabi ko, oo nga, nung mga anak ko, nagkaroon ng convulsion. Hindi naman ako nagpa-cute eh. Talagang lumalakas ang loob mo. In Jesus' name, in Jesus' name. Talagang gumigera ka na huwag napagalingin ang anak mo. Amen. Walang makakain. Alam nga naman ngiti-ngiti ka. Wala ka nang kakainin, wala nang panggatas yung anak mo. Palagay mo, magkukuyakoy ka pa sa upuan?
Amen. Alam niyo po yung kuya ko eh? Wala nang idedede. Ang gagawin mo na lang ganito ka na, ang kuya-kuy ka na. Hindi pwede. Mag-work ka talaga. So that's why, kapag si Jesus sa buhay natin, we can shout it, I am more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Amen. Napagtagumpayan na po yun. Kaya kung ikaw ngayon may problema, gumising ka. Wake up. Amen. Sabi niya, we have to arise and shine for the light has come. Isaiah 60 verse 1. Araw-araw ko yan dinideklara. I have to arise and shine for the light has come. Kaya yung mukha ko, kaya yung kapaligiran ko nababago. Kahit na magsi-75 na po ako. Pero yung arise and shine, I am more than conqueror. Amen! Katabi niyo, tingnan niyo, mukha bang more than conqueror yan? O puno na ng plagues yung mukha. Matatawid tayo. Itatawid tayo muli ng Diyos. Amen. Kailangan talaga excited ka. Pinayaman kami ng Diyos nung kami naglingkod sa Diyos. Amen. Amen. Kung hindi kami naglingkod sa Diyos, hindi ko rin po alam. Thanks be to God. Sa kaka-crossover taon-taon. Sa kaka-crossover taon-taon. Nangyari pala sana ganito na noon ang pag-crossover ko. Yung totoo na, hindi peke. Amen. Pag tinutuo po natin ang Diyos, totoo rin po. Tutuhanin tayo ng Panginoon. And then, amen, nagkakaintindihan. Again, shout it, I am more than conqueror. Kung akong tatanungin nyo, hindi ako maniwala na conqueror kayo. Kasi pag ikaw conqueror, makikita yan sa sarili mo. Amen. Kaya nyo bang ipakita kay Satan that you are more than conqueror? Amen. Everybody shout, I am more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Natatakot siya. Di ba pag nag-roar dito? Kahit lumalabas ang mga demonyo dyan sa labasan, huwag nyo nang pababalikin. Pag nag-roar na kayo, pag sinabi niyong surrender ka na, huwag mo nang kuun. Pag uuwi po kayo, lahat ng problema iniwanan dito, huwag niyo nang hanapin pa. Amen. May naghahanap pa ba? Pag sinabi dito ni Pastor, be healed, receive mo na yan. Huwag mo nang kunin. Pagdating sa bahay, nababago na naman. Tapos another roar ka na naman. Mahirap talaga maglaban. Kaisang labanan lang dahil 2,000 years ago. In reality po, napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat nating problema. Amen. Kompleto si Lord. Kompleto. Pinayaman ka na, pinagpala ka pa. Haba pa ng iyong buhay. Natatawa kami ng asawa ko kasi po 79 na siya. Di ba? Uy, sabi ko, wow. Uy, 79 ka na pala. Tapos nagbabasa kami doon sa Bible. Amos yata yun. Basta doon sa mga minor prophet, may nabasa kami sa chapter 7, verse 7, right? For 70 years, sabi niya, naghirap ka. Abang nagbabasa, sabi ko, alam ko na, talagang 70 years, binibless ka, pero ang hirap. Pero pag narating mo, pag narating mo ang line of 7, before Jeremiah 29:11, mayroon pong verse 10, na at the age of 70, ang pagpapala, nagsisimula pa lang. Amen ba? Kaya huwag kayong matakot na nagkakaedad kayo. Ito pa nga lang, 70, papasok pa lang. Yes, that's true. Binless na po kami ng Panginoon, pero nitong line of 7 po kami, espesyal na espesyal ang pagpapala ng Diyos sa buhay namin. Amen. So, pero kayo po, wag nangantay ng 70. Breakthrough is now daw. Miracle is now. Amen. Isigaw mo, miracle is now. Kapag sinanctify tayo ng Lord, mabilis po yan. Okay. Ang number 3, so tapos na tayo sa body, sa soul, and spirit. Mayroon ba lahat spirito? So kasama po sa inaayos ng Diyos ang ating spirit. Dalawa lang naman ang spirito na gusto mong papasukin. The Holy Spirit at yung spirito ng kaaway. Amen. Amen. Kapag hindi at peace, hindi yan sa Lord. Kasi ang presence na the Holy Spirit, iba po ang kilos niya at peace ka. Bagamat may gerang sinasagupa, pero andun ang kalakasan ng Panginoon. Amen!
Yung magbago, ma-amaze ka. Sabi ko, parang grabe ito. Siyempre po, mahaba na journey namin. Bigla akong gaganon. Sabi ko, yung pang balik-tanaw lang, may balik-tanaw tayo kanina, ang daming ginawa ng Panginoon. Pag balik-tanaw, sabi ko, Lord, ang galing-galing mo, salamat, na ang paglilingkod sa iyo, walang kalugian. Sabihin mo sa katabi mo, walang kalugian maglingkod sa Diyos. Amen. Andun po ang kamay ng Diyos. So, next, number 3 is the Spirit. May natututunan po tayo. Sa Spirit po, the Word. Ano naman ang kailangan kainin ng ating Spirit? Sabi niya, the Word of God. So, kailangan po dito ang Word, sabi sa Hebrew, chapter 4, verse 12, kaya hindi lamang po puro palakpak, hindi lamang po puro sigaw, hindi lamang po worship, we need the Word of God. Amen, basahin natin ulit, malakas tayo po muna lahat, loud and clear. Sige po, kasi kailangan to bago tayo tumawid sa, okay, Hebrew chapter 4, verse 12, go. Para hindi nagbasa lahat. Again, for the word is living and powerful and sharper than any two piercing even the division of soul and spirit and of joints and marrow and is discerner of the thoughts and intent of the heart. Thank you. Grabe to. So, ganun kahalaga po ang Word of God. Alam po, may naalala lang ako nagpaliwanag dito. Hindi ko to makalimutan. Di po ba, sinong kumakain ng isda? Di ba ang isda may tinik? Tapos, ang gagawin mo, ipapakain mo sa pusa. Yung tinik, tama? Nilabasan na kinain na ng tao, kinain pa ng pusa, pakatapos kainin ng pusa, kakainin pa ng langgam. Tama po ba? Hanggat may makakain, kakainin yon. Ganun po katindi ang inaabot ng tinik, ng word, ng tinik na to. Kaya ang salita ng Diyos, hanggang sa ibutura ng buo nating pagkatao, kaya pong abutin ng Word of God. Amen. So ganun ka-powerful po ang Word. And then, thank you, Lord. Isa pang requirements para maranasan natin is prayer. Narinig ko kay Pastor John, if you don't pray, nagkakasala ka. Kasi hindi ka nagpipray. Sinabi ng Diyos, you have to pray. Lahat po ba tayo'y nananalangin? Amen. Taas ang kamay ng mga nananalangin. Dapat lahat tayo, kailangan ng panalangin. If we want to achieve the victory in our life, we have to pray. Pero nakita ko kanina, 6 years ago, ang Shiloh po nag-open ng prayer perimeter. Kaya pumapasok sa akin kanina, kailangan 24 hours talaga, mayroong nananalangin. So alam niyo po, because of this prayer, ito ang tawag nito ay prayer perimeter, na nagsisimula ng alas 5 hanggang 6 a.m. Habang tumatagal, nagsisimula na kami 4:30. Umakyat na naman kami sa alas 4. So alas 4 nagsisimula na po kami magpuri sa Diyos. Sabi ko, grabe. Pero alam niyo po, for 6 years, sa kakapanalangin namin, God answered prayer. Amen. Kaya lang, nasanay na po ako, alas 2 pa lang, 2 p.m. pa lang, Lord, ano ba ang words mo? Mas lumalim po. So bakit kami pinagpala? Nakita ko po yun. Isa sa criteria, ba't kami tinugon ng Diyos sa aming mga panalangin? Dahil sa panalangin. Prayer. So we need prayer. Amen. Amen. Kung mayroon man malakas mag-amen pagdating sa panalangin ay Amen. Sigaw nga natin, Amen. Kapatid, nakakatamad talaga minsan manalangin eh. Tama ba? Mamaya na lang. Pero nakatulong po sa akin personally.
Personally, nakatulong sa akin yung maagang gumising at nananalangin. Narinig ko na to, naalala ko lang po, habang nagkasakit po ako, nakikinig ako ng, wala na akong alam eh. Wala na akong alam, pero yung prayer po, hanggang sa loob ng hospital, pinagpipray nila ako, nag-intercede. Nagugulat po yung doktor, wala akong malay pero walang makitang sakit. And because prayer are powerful, amen. Napakalaga kapatid ang panalangin. Ito naman sa amin, nai-encourage po ako dahil mabibless ka naman ang daming answered prayer. Unti-unting nag-grow. So I really encourage everyone. Gusto nyo ng tagumpay? Manalangin ka kapatid. Mas iba na nga ngayon, may roar pa tayo. Intense talaga naman. Whether you like it or not, kailangan mo mag-pray. Amen. Kapag hindi pa dumadating ang prayer request mo, you have to check. You have to check your spirit. Baka nagpipray ka lang pag may kailangan, pag wala, goodbye. Mayroon man at wala, we really have to pray. Ang tagumpay po natin nakasalalay sa ating panalangin din po. God is looking, isa pa, God is looking for a true worshiper that will worship Jesus in spirit and truth. So yan mga requirement natin sa ating spiritual. Amen! Ready na po ba? Ready na po ba ang body natin? O inaantok ka na? Ano ba naman si Ate Leti? Alam ko na yung body. Oo nga, alam mo na may body mo. Pero itama natin ang ating mga katawan. Maranasan mo ang totoong pagpapala ng Diyos. Amen. You want the real blessing? Iayos mo ang iyong katawan mo. Kasi para pag Sunday, nandito ka kapatid. Kaya minsan matagal, ako minsan nalulungkot eh. Simula nung pandemic, nasanay ang tao na online. Bawal lumabas. Habang tumatagal, bawal pa rin lumabas. Walang ganun. Sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga ganitong gawain. Huwag lang may special occasion. Kailangan po every Sunday, that's a command. Hindi ko na po alam kung anong mga memong latest ngayon. Na isang araw talaga dadating yan na wala na tayong pupuntahan sa church. Kaya po, piniprepare tayo. Amen! Inihanda tayo. Kaya habang may panahon pa, go to church every Sunday. Amen! Amen! Chine-check ko po kasi sarili ko. Simulang January, December, binibilang ko ang absent ko eh. Kumbaga sa class sa school, check. Mayroon naman, kahit na nasa angkas lugar, mananalangin ka pa rin. Kaya walang nagawa ang mga anghel, kundi ibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Amen. So I believe this morning, mahalaga po itong preparation. Kasi si Joshua mismo sinabi niya, you have to sanctify yourself. Ayusin mo sarili mo dahil gagawa ng miracle ang Panginoon sa pamilya mo, pagbabago. Sabi na, narinig ko po, do not be afraid. As long na si Jesus, si Holy Spirit nasa sayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kalabitin mo. Ako po, hindi ako nagkukwento ng panalangin eh. Yung dreams, hindi ako niyan. Kaya lang nung isang gabi, biglang parang very clear. Ayoko kasi ng baka, sabi niya, ang panala, ang dreams ay dahil sa kaisipan, yung warrior mo. May sabi ganun. So, hindi pa ako masyadong mapagkwento ng dreams ko. Kaya lang, the other night, na-dream ko po, yung mga couples, siguro, alam ko po talaga may nagsasalita. Sabi niya, nakikita mo ba mga couples na yan? Taas nga po ang kamay ng may mga asawa dito. Marami na may asawa. Sabi niya, nakikita mo ba, we really have to take care of the couples. Kasi pag ayos po ang husband and wife, ang dadaloy po sa family natin ay tama. Amen. So couples, talagang pray po kayo. Pray. Amen. Ayaw, hawakan mo. Ano ba yung pinagyayabang niyan? Yung pag sumama ka dun sa asawa mo na wala nang ginawa, yung manok, magsabong, huwag kang papayag, doon ka mag-war. Amen. Kailangan sumama. So, hawak ng kamay mga mag-asawa ulit. Taas ang kamay ng mga may asawa.
Alam nyo, it's time for you couples really to pray. Amen. Kasi dadaloy po ito sa family natin. And I'm so blessed kasi kapag mapanalinginin ang mag-asawa, ang family, mababago po ang surrounding. So I believe the Lord is preparing us for today as we end na ang ating body. Wala naman siguro ditong walang katawan. Lahat may katawan? Pumalakpak nga ang mayroong katawan na kayang igalaw. Kaya bang igalaw ang katawan? Kaya bang umakbang ang katawan? At mayroon naman mga kaluluwa pa, no? We have soul and then the spirit. So we really have to take care. Tatlo sila, they are one. So this morning, I believe, by the grace of God, naging pagpapala po sa inyo ang Word of God, and let's all just prepare. Can we all stand right now? Thank you, Lord. Thank you so much. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa Diyos. Sige po, mataas na pataas. Mag-New Year na po. Mag-i-end na ang 2025. Maaring simula nung hindi mo maitaas sa Diyos ang dalawang mong kamay. Hindi mo maiunat. Ayan ang Diyos gustong abutin. The Lord sent forth the angels. Sabi nga doon sa binabasa ko sa anghel, sabi niya, tiningnan ko yung mga tao. Amen. So you can stretch your arms. And the Lord will continue to reach out right now. Thank you, Lord, for the preparation, Lord, sa aming pagtawid sa araw na ito. Maraming salamat po. Salamat sa taong 2025 that you are so faithful, Lord. We just want to bless you, Lord. Thank you so much for what you have done in every family right now. Sa buong Shiloh Ecclesia, oh God. Maraming salamat po. Salamat sa signs, wonders, and miracles na ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin as we sanctify ourselves. The Lord will do wonders in our life, in our family. Maraming salamat po na sa araw na ito, ikaw ang patuloy na kikilos at magpapala. Comes to your life. Okay, sit for a second. I told the Holy Spirit, if you want to give them the word, give me the voice. Thank you, Mumlets. Thank you, my daughter. Praise God. I love what she shared about the body, soul, and spirit. Kasi yun po ang gusto kong i-share sa bawat isa sa inyo. So, hindi po ako makapagsalita kanina eh. Talagang no voice is coming out. But I asked the Lord, nagro-roar po ako dyan kanina pa. Na nakaupo ako, nagro-roar ako regarding my voice. Kaya, praise God, thank you for the Holy Ghost. Pagbigay niya sa akin ng, sabi ng pastor ko, the voice came out. So, praise God. Amen. Hallelujah. So, I think I was under attack for like 1 week. Kasi pumunta po kami sa Baguio. Pupunta kami sa Baguio with my sons and si pastor po. But when we went there, ingatan niyo po talaga yung body niyo, sabi nga ni Ma'am Let's. Kasi alam niyo po bang hindi kami, lalo na si pastor, hindi siya natulog. Mula umaga ng the day before, hindi po siya natulog. Aalis kami madaling araw. Nilinis po namin yung buong bahay. Dahil hindi kami pwedeng umalis nang hindi namin pwedeng linisin. So nilinis lahat ng bahay, lahat na prepare, hindi kami nakatulog. Remember this, ako hindi ko na talaga kinaya at least 1 hour. Your body, pag wala kang tulog, wala kang resistance against every sickness. Doon ko nakita yung balancing ng spirit and body. So dahil wala kaming tulog, pagod na pagod, pagdating namin doon, sumakit yung tiyan ko. Grabe yung sakit ng tiyan ko, walang tigil.
wala ako, sabi ko, ano ba ito lahat na ng cast out rebuke? Ginawa ko, hindi pa rin tumitigil. Ngayon lang ako nakaranas noon. It was really an attack. I don't know if in that house, in that Baguio or what. So, bumibili kami ng iluluto doon sa, dami-dami talagang tao. Grabe, siksikan. Alam niyo ba, dito ko rin na-realize na wala talagang, sabi ko, hindi ka natitigil sa kakasakit, namimilipit na ako. SM po ito, maraming tao. Nandun ako sa grocery. I started to roar. Oh, lahat ng tao nagulat. Nakalimutan ko. But, after 20 minutes of roaring, feeling ko yung hangin naglalabas sa door. Mga tao nagtitingin na, nakalimutan ko na. Instantly, I got healed. It is an attack from the spirit of the enemy. Tapos pagdating naman ng second day, nagkaroon naman ako ng ang kati-kati na ang sakit-sakit, parang nire-razor. Yung dito ko lalamunan, hindi ko pa naranasan niya sa buong buhay ko. Nung umaga, nagpipray na ako, nagro-roar na ako, grabe talaga. Sabi ko, Jesus, hindi na. Hanggang sa pag-uwi namin, nilalagnat na ako. Tapos pag-uwi pa namin dyan, nagtatay pa. Nag-LBM kami lahat. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, what yan? Tapos magko-crossover sana tayo na. Sabi ko, wala akong boss. Walang boses. Naghatid pa kagabi ng si Ma'am Le. I don't know, you gave me. Nakalimutan na. Ngayon lang binigay sa akin ngayong umaga. Yung binigay mo sa akin. But anyway, thank you. So, yun. Talagang nagising ako maagang-maaga to prepare. Hindi ko kinaya bumalik, natulog ulit ako. Kaya, ay ko, hindi yan. I fight para makarating in Jesus' name. So, nakarating ako dito. Praise God. Hindi ko akalain nakatayo ako dito. So, take care of your body. Again, take care of your body. Amen? Sabi mo ko sa katabi mo, matulog ka. Tama na, sobrang linis, matulog ka. Okay, then, ingatan nyo din, sabi ni Ma'am Letsa, dahil meron ako ipapakita sa inyo after this, kung anong klaseng pagkain ang pwede natin kainin. Amen. So, this is the manifestation of what you shared. Di lahat ng pagkain. Dahil next year, the coming years, makikita nyo. Lahat ng mabibili nyo sa grocery o sa palengke, i-injectionan. Everybody will have cancer. And then, tumahimik bigla, Ma'am Letso. Magkakaroon ng COVID 10 times than the COVID before. Sobra pa sa razor ng lalamunan. So, prepare namin kayo ngayon. That's what we have spoken to you. Ma'am, let it teach you. Prepare your mind. Amen? Yung sinabi niyo, whatever is lovely, whatever is pure, gawin niyo yun. Sabi mo, gawin ko yun. Kasi meron akong alam na ubod ng talino, ubod ng galing, ubod ng leadership and everything, sobra-sobrang galing na nagpakamatay. Dahil mind, the enemy will control your mind. I forgot, meron ng pala tayong foreigner, I forgot, hindi ka nag-i-English? Okay. So, your mind should be peaceful now and the coming days. Amen? If your mind is not at peace, the enemy will try to come in and control. Nakuha mo yung possess ang mind mo, the enemy will try to control your mind. So be careful. Cellphone, kailangan, you should choose the right things that you have to see, you watch in your cellphone. Not everything that is in there, you will believe it. Because your cellphone will speak to you to control your mind in the coming days. Amen? And then, your heart, put your
your heart, your relationship to everyone. You should not have any negative relationship to everyone. Amen? Kailangan kahit di mo siya nakikita, you forgive, and if it's close to you especially. Pareho tayo, Ma'am Let's, I've been thinking to follow up all the couples. Because the couples, ang mag-asawa po ang target ng enemy this coming year. Amen? The target of the enemy is not only your own self, but the husband and wife. The enemy will try to destroy your relationship. Right? Because if the enemy can destroy your relationship, your children's children will be destroyed. Right? You will pass on to the generation all the anger, all the bitterness. Diba? Diba pag may mag-asawa, couples are not, they separate. What will the wife tell the children? Oh, yung tatay mo ganyan. Ano sabihin na nanay o ganun? So, it is passed on to the generation. Meron dun sa mga naghiwalay o kaya mga anak na lumaki, may narinig ba kayo sa nanay niyo, sinabi niya na, yung tatay mo, bait-bait niya, kaya iniwanan ko eh. Yung nanay mo, sobrang buti niyan, kaya hiniwalayan ko. Di ba walang ganon? Walang ganong explanation sa mga anak. So, you are passing it to the generation of the future. So, the enemy will target, because if the enemy can target the couples, the husband and wife, it can be destroyed. The generation of the generation of the generation. There's no blessing. Because blessing is not only money. You don't pass on the blessing or the money. Of course, you have it as an inheritance. But just turn on my mic higher so I don't need to force my voice kasi magsasalita pa ako mamaya. Okay, so couples, again, raise your hands, couples. She mentioned it, that you have to hold your hands together and pray. You will see the right kind of prayer mamaya. Say, pray. Diba? Sabi nga, it's not only pray. Because there will come a time that the Lord will use the couples not only to pray for themselves, for their family, but the community as well. Because if the enemy enters a community, your household will be in danger. Makikita nyo yan mamaya, right? So lahat kayo magpa-register na. May registration. After this, papasok uli kayo. Doon na yung ministry time natin. Amen. Napaka-powerful ng ipapakita namin sa inyo. Amen. Para sa 2026. 2026. Huwag kayo magmadali pumunta sa SM or what. Hindi aalis ang SM. Pero dito makikita nyo yung future ng 2026, 27, 28. Don't miss this. Sabi mo sa katabi mo, magpa-register ka. Kailangan makita mo to. This is so powerful sa buhay ninyo sa 2020. I'm not gonna prophesy. This is a prophetic unction. Amen. So, spirit. Okay. So, wala kayo dapat emosyon nyo. Put your hands on your heart. Dapat walang mabigat dyan. Ngayon pa lang, alisin nyo na yan. Galit, sama ng loob. Anger, bitterness. Jealousy. Especially jealousy. Huwag kayong magjijealous, huwag kayong magsiselos. Kung anong meron siya, wala ka, huwag kang magselos. Huwag kang mainggit. Be contented. There's a God who can provide for you. Amen? Whatever your needs, you can receive it from God. Like Ma'am Let, she prayed. She waited for how many years? 6 years? 20 years? Para i-bless siya. She never gave up. Doon siya trinain ng Lord. Pag hindi mo pa nare-receive, keep on pushing. Huwag ka maiinggit. Pastora, bakit ikaw bless ako hindi? Inggit yan. Inggit yan. Bakit ate ikaw maganda, ako hindi? Inggit yan. Bakit ikaw merong bahay, ako wala? You will never receive the blessings of the Lord pag may inggit ka sa puso mo. Ha? Never. Kahit anong prayer mo. Hanggat hindi maaalis yung inggit, sama ng loob, galit, you can never receive what you want to receive. Because there is a spiritual laws of God na inilagay niya.
andito ang blessing. Nakita, if you have the eye of the Spirit, you can see a lot of blessings coming. Ang blessing po hindi lang pera. Although kasama yun. Ang blessing po yung may peace ka. Naalala ko yung babaeng nagpakamatay, ang dami palang pera, pero ba't siya nagpakamatay? So money is not just the blessing. The blessing is the peace, the joy, your relationship with Jesus. Amen? Di ba sabi ko Christmas, last week, it's not all about toys and gifts. Right? Christmas is about Jesus. If you have Jesus, wala ka nang mahihiling pa. Ha? Kasi makukuha mo yung peace and joy eh. Bonus na lang yung may pera ka. Right? Dumadagdag yun, dumadagdag. If you seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added to you. Dumadagdag ang blessing. Dumadagdag ang pera. Pero meron ka ng Jesus. Pag nakita mo si Jesus, may peace ka, may joy, may love. Bless ka. May peace ka ba? May joy ka? May love ka? Ang yaman mo. Ngayon, marunong ka na mag-pray ngayon ng blessing physical. Kasi tama ang puso mo eh. Right? So pag nag-pray ito, bukod sa yaman niyang peace, joy, and love, bibigyan pa siya ng physical na kayamanan. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? Huwag kayong magsasabi sa akin, Pastora, it never works. Ang tagal-tagal na namin dyan umaaten, hindi pa kami yumayaman. Hindi ko problema yun. My responsibility is to bring you to the presence of God. My responsibility is to bring you to the one, the source of the blessing. Kaya bago kayo humingi ng pera, Lord, payamanin mo ko. Ito muna dapat ang prayer nyo. Lord, makilala ko kayo ng malalim pa. Lord, makilala ko kayo na mahal ko kayo. Right? Unahin mo muna si Jesus the Christ. Amen? Mahalin mo muna ng higit sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo ang Diyos. Si Jesus, your best friend, your Savior. Amen? The lover of your soul. Siya muna ang unahin mo. Dahil pag mahal na mahal mo na siya, kilala mo siya, joyful na joyful ka sa Kanya, nakangiti ka na lang. Papasok ka sa department store, makikita mo yung kinang ng ginto, nakangiti ka na lang. Nakuha mo na eh. Yung tunay na joy, yung tunay na kayamanan. Ha? Pwede mo sabihin, Lord, I like that. Sa simple, Father, Jesus, my best friend, I like that. Bibigay niya yan sa'yo. Kasi may relasyon na kayo eh. Kilala mo na siya. Ganito ka na mag-pray. Hindi ka na umiyak, Lord, payamanin mo ako. Lord, just let me enjoy the blessing. Para lalo akong makalapit sa'yo, lalo akong maka-church, makadala pa ako ng marami. Give me a car. Alam mo, meron ako nakita sa Baguio. Dun, 3 times ko sinabi yun sa family ko. Kasi nung bababa na kami, merong isang van, singlaki na sasakyan namin, singlaki, dala namin yung SUV. Nagulat talaga ako. Bumaba yung tatay, pumasok, nanay, pumasok, si lola, pumasok, si lolo, pumasok, mga anak, mga apo, kasama pang aso. Hindi ko alam kung paano nagkasyang isang barangay sa loob ng sasakyan. Sabi ng anak ko, Mami, kalong-kalong sila. Tuwan-tuwa ako makita ko marami sasakyan doon sa labas. I believe 2026, if your heart loves the Lord so much, He will give you your own car to bring people. At kailangan na natin yung lupa natin. Amen? Kasi hindi nakatay ka siya dito next year. Hindi na. Amen? Dito lang tayo pinalago ng Diyos. Sama-sama every Sunday, roar, everything, Wednesday, and Friday nagro-roar tayo. Meron din po tayong hindi lang prayer perimeter. Itong mga youth na sanay mag-roar, panghapon naman sila. Anong oras naman kayo? 8 o'clock nagsisimula na yung mga leon umatungal. Alam niyo ibig sabihin ng lion? Authority. Di ba pag lumalabas yung lion, siya yung pinakamalakas sa lahat ng hayop. Pag
umatungal na ang layon, tahimik na lahat ng hayop. Sa dami ng hayop that's the authority of the spirit of lion. Kaya pag Friday, meron tayong roar. Every 8 o'clock, sumama kayo, lalo kayo mga young people, nagro-roar sila doon for 1 hour. They take authority over their family, their community, their amen? Hindi naman sila nag-uusap, hindi sila nagpipray, Lord, bigyan mo kami ng ganyan. Hindi. They just roar. They fight. Right? Sila naman yung lumalaban sa mga laban sa buhay, laban sa church, laban sa kung ano-anong mga pwedeng atakin ng demonyo sa bawat isa sa inyo. They come to roar every 8 o'clock. Oh, narinig ko sila. Ganun sila mag-pray. Amen. Parang, can you roar? 1, 2, 3. Mamaya, makikita nyo ang roar. Kung ano ang pinuproduce ng roar. Because next year, we need to roar, every one of us. Mas matindi ang mangyayari next year. Hindi mo na pwedeng, hindi mo kakayanin mag-pray, Lord, tulungan mo kami. Lord, Panginoon, ang sinabi mo sa salita mo, you cannot. Because there will be an attack from the real spirit. That's why ano ang scripture natin na tinayuan sa anniversary namin? Soar up higher. And you will become the spirit of eagles. Sino naman dito mga eagles? Umaakyat naman sila sa hangin. Alam nyo ba ang eagle? Siya lang ang may mata na kayang tapatan ang liwanag ng araw. Ang eagle lang. Kaya eagle loves to fly. Hinahanap niya yung liwanag. Hinahanap niya yung liwanag. Right? He's looking for the light. The eagle is looking for the light because his eyes can stand. He had the stamina to stand in the light. Fire. Right? Sino mga eagle dito? Amen? So, kung saan, they cannot be corrupted. Eagles cannot be corrupted. Kasi sanay sila sa liwanag. Ang mga eagles, malilinis ang mga mata niyan. Right? Kasi pag madilim, hindi sila makakita. Kailangan malakas ang liwanag. Kaya nga, arise and shine for your light has come. Nag-a-arise ang eagle. Nagsha-shine. Kailangan niya ng liwanag. All of us need to have the arising light of the Spirit for 2026. Amen? 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 Kaya kanina, inumpisa namin sa body, sa soul, para matanggal lahat yan. You need that for 2026 onward. Right? Makikita nyo yan. Kung magpaparegister kayo, papakita namin sa inyo lahat-lahat mangyayari from 2026, 27, 28. I don't know what's next. Amen. So relax. Sino dito bago lang sa Shiloh? Sino dito matagal na? Dapat kayo nagro-roar na, nagra-rise up na. You take authority on the land. Huwag nyo sisihin ang gobyerno. Mga corrupt. No. Our calling is to pray. Amen? Kahit sinong ilagay nyo dyan, eleksyon na naman. Kahit sinong ilagay nyo dyan, na president, vice president, secretary, congressman, ano pa ba sunod dyan? Senator, ganun pa rin ang mangyayari. Kahit anong lagay nyo dyan, unless makuha nyo yung spirit. Yung spirit na nagpapatakbo ng gobyerno. Meron po yung spirit. They uses the governments, officials. Kaya kailangan ang prayer natin ang makakatulong sa lahat. Amen. Don't blame, pray. Pero hindi pwedeng, Lord, tulungan mo po sila. Cannot. You need the fighting spirit of prayer. Katapat ng spirit na nakaupo sa ating bansa. That's why we're gonna roar for our nations. Amen. Ha? Amen? That's why we have Friday, we have every night, we have perimeter. Sama-sama.
Yung bago pa lang, mag-pray kayo ng mind. Ito nag-iisip. Kasi pag nagpe-pray ka, ginagamit mo ito. Panginoon, tulungan mo po kami. Ano yung tutulungan sa'yo? So ito, na-imagine mo sa isip mo, ginagamit mo to. Pero pag nagpumapasok ka sa RAM o sa roar, hindi na nag-iisip. Everything is in the Spirit. Amen. So lahat po yan tinuturo namin. Ang mga SRO level 2 lalabas na next year. Starting January, lahat ng mga dito, SRO leaders, everything will be under an SRO. Doon ako magtuturo ng iba-ibang klaseng RAMs, iba-ibang klaseng prayer, iba-ibang klaseng ano ang role ng ganito, ng ganyan. Kasi iba na. Although nakita natin yung success sa 25, right? We have seen the success of what is about to happen. Of what happened. Now we're gonna see, kung gusto nyo makita yung success ng 26, more than the 25, we need to pray more. Hindi po yan nakukuha sa, nakaupo lang kayo dyan, nakikinig pag Sunday. Hindi po yan nakukuha sa ganyan. Yes, you're gonna get a full feeding. Pero, yung, mabubusog kayo pag Sunday. Pero may Monday at Saturday. Kailangan yung kumain. Hindi pwedeng walang word, walang prayer sa Monday and Saturday. Magugutom kayo. At pag nagutom kayo, kahit anong ihain na spiritual food ng enemy kakainin nyo. Kasi gutom kayo eh. That's why you need to build your stamina. Ako, sama-sama talaga ng pakiramdam ko kanina. But my spirit is so strong. So I asked the Lord kanina, Lord, kung may message ka na ibibigay, lagyan mo ng boses ang lalamunan ko. That's why this is the Holy Ghost giving you the word. I cannot speak as my family. Lunok lang ng laway, ang sakit-sakit na. But sabi ko, Holy Spirit, if you want to speak to your people, put a voice in mine. The Holy Spirit is speaking to you. Preparing everyone. 2026, you need to be strong in the Spirit. You need to be strong in the Spirit. You need to be awake in the Spirit. Amen. You need to rise up in your spirit. You have to have a backbone. You have to be strong and mighty. Hindi na tayo pwedeng mag-compromise. Kasi hahalo sa atin na mukhang tao, pero hindi. 26. They are already. You need to register. After this, come back and register. Tama ba ako? Come back on they will stay. Sino na nag-register? Sino na nag-register? Sino ang nag-register? Online. Kunti lang. Okay? So lahat kayo magpa-register para makita nyo to. I'm giving you, how many minutes ito, anak? Ha? 1 hour? And a half? One hour? 1 hour. Just 1 hour. But you need to register. Kasi kami pumunta pa sa malayo para lang mag-register eh. Ito, ano na. So, sino dito magre-register? Okay. Dalian nyo. So, pag-register nyo, get a seat. Pag-register nyo, first come, first serve, get a seat. And we will start. Amen? Doon ko gagawin yung ministry time. Amen. So ngayon magpipray lang tayo. You started to let them stand up, right? Tayo po tayong lahat. Think about Jesus. Thank you, Jesus. Ang dami kong revelation sa Christmas nung nandoon ako sa room ko. Bago dumating dito si Jesus as a baby,
the Lord tries to find the right host na lalagyan ni Jesus. Plinano niya ang pamilya, ang nanay at tatay. He tried to look for the right woman na kung saan ilalagak sa 9 months itong batang ito na si Jesus. Ilalagay sa tiyan niya, ilalabas niya. Right kind of host to put Jesus. And the right kind of host sa family. So nakita nyo, si Joseph, hindi sila nagsiping. Kaya si Jesus, wala siyang DNA, wala siyang dugo na nakakonek kay Adan. Sa fatherly. Thank you, Jesus. His father is the Father of God in heaven. At ito pinakita sa akin. Sabi niya ngayon, naghahanap ang Diyos ng host. Grabe no? Si Jesus, ipinanganak sa sabsaban, lumaki na karpintero, sanay sa kahoy, sanay sa pako. Kasi sinanay na siya dahil dadaan siya sa pako, dadaan siya sa puno, doon siya ipapako, all of this. Lumaki si Jesus na karpintero, kaya malaki ang katawan niya. The stamina to become strong habang nakabitin ka yung katawan mo doon sa cross. Jesus, maagang namatay ang tatay niya. Siya ang parang grabe yung emotions na trinain sa kanya. The emotions. Kaya nga sabi ko, Lord, napakarami kong problema, bata pa ako. Iniwanan na ako ng magulang ko, 9 years old pa lang ako. Naiwan sa akin lahat-lahat ng kapatid ko para intindihin ko. I have so many problems when I grow up. It's so unfair. Kaya pala, doon ko nakita na para magamit ka ng Diyos, kailangan marami kang pagdaanan na problema. Para yung emotions mo, nag-matured na. Kung sino man dito sa inyo may pinagdadaanang maraming problema, maraming laban sa buhay, sakit at karamdaman, God is preparing you. Because God is looking for a host. Kung pwede niya sisidlan ng spirit niya na maging strong. Mag-isip. Strong ang emotions. Strong. Lumalaban sa buhay. God is looking for that kind of host. Babae ka man at lalaki, God doesn't matter. It does not matter kung babae ka, lalaki, bata, o may edad. As long as you will allow the Spirit of God to make you as a host, ano man ang pagkukulang mo, pagkakamali mo, ang mahalaga yung ngayon. Maghihiwalay ang taon, 25 to 26. Mas matindi ang 26 kaysa sa 25. Pero ano man ang mangyari, ang mahalaga, si Jesus at ikaw. Si Jesus ang laman ng isip mo, ng puso mo, ng buhay mo. Anything happen, your life is in the hands of Jesus. Your body, your soul, and spirit is in the hands of Jesus. Kaya maghihiwalay ang taon. Put your hands on your heart and say, Jesus, magtatapos ang taon
na ikaw ang laman ng puso ko. Maraming salamat. Thank you, Lord, that you have loved me, that you are faithful to me. Nothing happens to me that you allowed to happen. My life is in your hands. Now, Lord, I surrender my life. A new relationship. Bagong covenant ko sa iyo. Forgive me, Jesus. Alisin mo lahat ng kasalanan ko. Forgive me, Lord, on all the things that I've done that hurts you, hurts the Father, hurts the Holy Ghost, hurts my life, and hurts others. Forgive me, Lord. I want a pure heart. I want a life and a heart that is pleasing to you. Come into my heart, Jesus. Come into my heart. You be my Lord. Not my life, not myself, but you will be my Lord. Be my Lord. Be my Lord. Save me, Lord. Save me, Lord. Always save me from everything. My Savior, Jesus, I want to love you in this coming 26. Raise your hands. Jesus, I want your life and your light has come into my life. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for the power of your blood. Thank you for the power of your blood. Thank you for the power of your blood. I will go to 2026 with the power of your blood, with the light, your blood, Jesus. Thank you that you are my healer, my baptizer, my provider on 2026. Papasok ako sa taon na to. My spirit will cross over na kasamang spirit mo. I will meet you in 2026. A new spirit, a new wine coming to me. And I will walk in holiness and consecration. Because the God that comes to my life, to my mind, to my heart, is a God of holiness. 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 Is the fire of holiness. There's fire in Him. There's fire in His eyes. There's fire in the eyes of Jesus. There's fire in the mouth of Jesus. Iliorio labro. Iliorio sotala. Iliarabo sotala bradaraya. Power flows through me. The power of Jesus, Yeshua the Christ. Libra, I will reign in 2026. I will reign with power. I will reign with fire. I will reign with the Holy Ghost anointing. Libra, la Hirio satala brada yakaya. Oh, raya satala brada satala la. Oh, yarabagaya. Arise. And the light of God has come to your life. Arise 2026. Arise with healings in your hands. Arise. You're gonna fly like an eagle in the sun, Labronia. Oh!
mananalabrokaya. Hilabara mananalabaraba satalaraye. Hilaraye. Hilaraya. Ayaraya. Ayaraya. Satalaraya. Oh, glory. Oh, glory. Oh, my spirit meets with the Spirit of God. My spirit, say it, my spirit meets with the Spirit of God. I am strong in the Spirit. I'm entering 2026 with a strong spirit. I will enter 2026 with the spirit of love. I will enter 2026 with the spirit of faith, with the spirit of hope. I will enter 2026 with the spirit of joy, with the spirit of peace. Lebro, we will meet the Spirit of the Lord, the seventh Spirit of God on 2026. That's why we have to leave all the negative spirit in 2025 and enter into a pure and holy vessel on 2026. Amen. Amen. Can you look at your neighbor and say, I walk in love. I walk in peace. Come on, mag-anap kayo. I walk in joy. I love you with the love of the Lord. There's so much power in love, people. The enemy cannot stand if you have the spirit of love. And in order for you to have the spirit of love, you need to have the spirit of forgiveness. Amen. So, later, when you go home, ngayong New Year, I want you to, hindi lang bumili ng paputok at kung ano-ano pang makakadestroy sa inyo. I want you to, do you have family here? Physical family. I want you to hold hands with your family. Hold hands with your family. Hold hands with your family. Do you have family? Yung mga youth na walang tatay, nanay, or something, puntahan nyo si pastor. Because I'm gonna bless your family. Hanap. Pastora, nainis ako sa asawa ko kanina. Hanapin mo yung asawa mo. Hindi pwede yung inis-inis na ganyan. Hindi ka na bata. Okay. Pag nainis ka, hawakan mo na siya. Tatalunin mo yung inis at galit sa pag-ibig. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Look at your family. Go a circle. Hold hands together. You need to lift each other up. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng pamilya mo. And you will start to pray. We will end this celebration in prayer. Yung pag-ibig mo, na gusto mo siyang makitang maging maayos ang buhay, that's how you pray. Come on, we're gonna start to pray. 1, 2, 3. Pray for your loved ones. Pray. Huwag yung titigan. Huwag. Pray kayo. Enter into the spirit of prayer. Enter into the spirit of prayer. Enter into the spirit of prayer. Joshua, pray.
Start to pray for your family. Oroso peerebe. Yete kanarabose. Yeshebene. Yekompose teerabo. Yoto yerelabode. Yete yaralaye. Oh, koyorolabo. Basekata. Baseka reyende. Oh. Oh. Run for our families. Erakayaralaye. Rise up. Oh. Harakayararayase. Bekapatararayande. Rekayararaye. Yesepararayaka. Bodeyereye. Yoshepade. Besekateyerere. Bodeyereye. Oh. Fire! Fire! Fire. Ashatararabo. Ashatararabode. Saseka. Aramasekayarararayande. Rekamamamamande. Rosopeyarararaya. Ekamandeyararararaya. Asasapananaya. Asapananararaya. Rekamondeyereye. Oh, Pata. Heaven. Oh, Reka. Fight for your family. Araboke. Yesene. Arararararaya. Rekabadadadadadadaya. Aramosekayararaya. We're snatching them from the feet of hell one by one. Yerakabade. Yesekayararaya. Manderaraya. Oh, sekayararaya. Oh, 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 oh. Harakayarararaya. Salvation, salvation. Arararararaya. Ararararaya. Revival, revival. Fire of the Lord. Fire, fire, fire. Fire! 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 Fire in the blood of Jesus! The fire in the blood of Jesus! Haramoso koyarerereye, rekamorerereye, yesekeyarerereye. Ah, ah, ah. Arakayararararaya, orerereye. The enemy can no longer withhold our blessings. Rekamasete. Divine provisions, divine health, immortality, immortality,
God. Thank you, Holy Ghost. Ola prakia la mahara basota la prakaya. Ela prakaya sakala la basota la prakasa. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Ano niyo po siya? Ano niyo po siya? Ano niyo? Ang lolo mo? Father. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. Go, Rabakasakala, Rabakaya, Rabakuria, Sakele, Barakaya, Labroda, Lalakaya. Kila, I lose you. I lose you. Kila, Rakaya, Sakala, Labrakaya, Labrakaya. I bind the spirit of pain. I bind the spirit of sickness. I bind the spirit. Karabarala, Labrakaya, Sakala, go! Kila, sa fire. Fire, Lalakaya, Sakala, fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Kila, every weakness, go. Come on, Jesus. Then you stand up. Tayo po. Sabi mo, tayo. 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 Koraya sando. Walk. Kalabrosa dalala. Sabi mo, lakad po kayo, lakad. Kora. Asa na yung ano niya nakakalakad? I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, sin will make misery. Sige, lakad po kayo, tatay. In the name of Jesus, I command this now. In the name of Jesus. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Go. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Look into my eyes, look into my eyes. Fire. Straight. Look like this. Look like this. Amen. Paano? Wala na kayong pain. Sabi nyo, pain. Ano ba Tagalog sa pain? Wala na? Sa lahat ng manhid, kayo ang nakakalakad. Praise God. Okay, Lera. Ngayon, may nararamdaman na kayo? Nakakalakad kayo kung manhid yan, hindi kayo maglalakad. Dati ako nakakaramdam, kaya lang. Ngayon? Manhid nga. Ngayon ganyan. Ay, manhid pa din. Manhid pa rin? Sa lahat ng manhid kayo nakakahawak yan? Pagka nagtagal to, Hindi na ho yan. Sige, pinagaling na ho kayo ni Jesus. nagtagal to, Marami siyang katuwiran. Hindi niya alam pinagaling na siya. Okay. Si Jesus, kilala niyo po si Jesus? kilala ko. Ay, kilala niya na sa puso niya noon niyo. Kahit hindi ko siya nakikita rin. Wow! Praise God! Siya po ang nagpagaling sa inyo. Nakita niyo po, wala kayong pakiramdam pero naglalakad kayo. Wala kayong pakiramdam pero natataas niyo yan. Hindi. Kasi wala ko na si Jesus. Oh, wow! Praise God! Kilala na daw niya si Jesus. Kasama niya si Jesus. Mahal niyo si Jesus. Mahal niyo. Alam ko, mahal ako niya. Kayo, mahal niyo siya. Oh, sabi niyo, Jesus. Sabi niyo, Jesus. Jesus, Maraming salamat. maraming salamat. Pinagaling mo ko. Pinagaling niyo ako. Ikaw ang kalakasan ko. Oras. Ikaw ang kalakasan ko.
daw ang kalakasan. Sabi niyo, bingi siya. Eh, lahat na sinasabi ko, naririnig niya. Hallelujah. Praise God. Pagka ho gano'n, pero pagka yung magsasalita ng lalo ng mga Nasanay siyang bingi, pero ngayon nakakarinig na siya. Tay! gaya niya malakas siya, narinig ko talaga. Amen, amen, tay. Pinagaling na kayo ni Jesus. Turuan niyo siya. Pwede itong mangaral ng salita ng Diyos. Yung tatay mo, tay. Dati naman po ako nag-ano sa espiritu. Wow. Turuan mo. Turuan mo sa tatay mo, gagamitin ng Diyos na. Praise God. Hindi naman po ako kailangan yan. Ano po? Hindi ko mag-meditate. Marunong kayo mag-meditate. Kahit po sa araw nakakatingin ako kahit na. Eh, di agila ho kayo. Sige na. I love tatay. Sige po, pasalamatan po natin ang Lord. Tay, sige nga po. Nakakatingin po ako sa araw kahit ilang oras. Talaga ho, agila ho kayo. Sige ho, una ho kayo. Let's give a clap to the Lord. Hallelujah. Anak, you do the immortality. Immortality, death impossible, Death impossible. divine health, Divine Divine health. sickness impossible, Sickness impossible. divine protection, Divine protection. destruction impossible, Destruction impossible. divine provision, Divine provision. poverty impossible, Poverty impossible. divine direction, Divine direction. mistakes impossible, Mistakes impossible. incorruptible grave, Incorruptible. Impossible. Impossible. grave impossible. holy communion, Holy communion. all sickness All sickness and viruses and viruses. impossible. Impossible. Shout Jesus 7 times as loud as you can. Jesus, 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 Jesus. Sean! See you in the realms. God bless you.